Hello po, mapagpalang araw. Ito na naman ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Alam niyo po sa ating panahon, sa panahon na ito yung panahon natin kasi nasa huling araw na tayo. Wala nang susunod pa dito. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, hindi po umiinto yan. Gaya ng akala ng iba, kailangan uminto na raw yan. Hindi pwedeng uminto yan. Iinto lang ang lahat ng yan. Once na Panginoong Yesus ay babalik na. Once na bumalik na siya, iinto ang lahat. Bakit iinto ang lahat? Siyempre wala na yung mga banal. Isasama na niya kung saan siya pupunta. Ngayon, kayong mga walang tiyaga, yun ang mahirap. May kasabihan, pag may tiyaga, may nilaga. Kung di kayo magtsatsaga sa Bible study, anong mangyayari sa inyo? Ganun lang po kasimple ang Biblia. Hindi po tayo pinahihirapan ng Bible study, kundi tinuturuan tayo. Tinutuwid tayo. Kasi bilang tao, kumisan po, alam naman nating mali na nga yan, ginagawa pa natin. No? Kung wala ka salita ng Diyos, yun ang ibig ko sabihin. Mas madali kang, sabi ni Satan, sali ka na dito, kaibigan. Pero kung may salita ka ng Diyos, kahit pa paano, nandun pa rin po ang salita ng Diyos sa buhay mo. Tingnan nyo po yung sinasabi ng Biblia. Meron po tayong basahin, na kusahan, meron kasi nakalagay sa Bible, ayon kay Apostol Pablo, sa ikalawang Thessalonica chapter 2 verse 14. Ito po yung pasimula. Tatandaan nyo, pasimula. Okay? Babasahin ko muna. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Ibig sabihin ng mabuting balita, salita ng Diyos. Tandaan nyo po yan. Pag meron kayo nakita mabuting balita sa Biblia, ang tawag po dyan salita ng Diyos o salita ng Panginoon. Tingnan natin yung salita ni San Pedro. Sa unang Pedro 1, ito po nakalagay. Sa verse 25, ngunit salita ng Panginoon mamamagi kailanman. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral sa inyo. So, yung mabuting balita, Pedro, salita ng Panginoon na ipinangangaral sa inyo. Kapag inyong narinig po itong Biblia, yung maligaw. Kung narinig mo yun, natin Pablo, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Ipinaayag namin sa inyo upang makasama sa kalwalatian ng Panginoong Jesucristo. Ibig pong sabihin, yung mabuting balita na inyong narinig ngayon, kung inyong siseryosohin, meron nakalagay dito. Napakaganda. Hindi ka patay, hindi ka pa namamatay, so yung promises, napakaganda. Tingnan nyo kung ano. Ulit natin, upang sa kalwalatian ng Panginoong Jesucristo. Yung makasama. Alam niyo po, yung pangakuan lang kayo ng tao, na isasama kayo sa abroad. Matutuwa ka, kahit hindi niya tutuparin nyo. Pero dahil dito, si Jesus, lulukoy ka ba niya, kaibigan? Hindi kanya lulukoyin. Panginoong Jesus ito Pag niloko ka nito, lahat na nakasulat sa Biblia, mali. Pero hindi po nga mali. Ang promise. Anong sabi niya? Meron siyang upang makasama sa kalwalatian ng Panginoong Jesucristo. Saan yun? Natural sa langit yun. Di ba napakaganda yan? Pero, meron kang gagawin. Anong gagawin mo? Makinig ka lang. Sulat sa Biblia, huwag mong tututulan. Ang masakit po,
nababasa na sa Biblia, tinututulan mo pa. Ay, mali yan. Eh, sino nagsabi sa yung mali yan? Nakasulat na nga, ginagawa nyo pang mali. Marami pong reliyon na ngayon na naggaganyan. Ano sabi nila? Ay, nagkamali si Tomas dyan. Isipin nyo, yung matagal na apostol ni Jesus, sasabihin mo nagkamali. Saan magkamali yan? Apostol yan. At wala pong nakalagay sa Biblia, nagkamali si Tomas. Kahit saan nyo po basahan sa Biblia. Ngayon, sino nagkamali? Eh di kayo. Kayo mga nagbibintangan, nagkamali. Meron pa nga, sabi nila, ay, nagulat si Tomas. Baka naman kayo ang nagulat, hindi si Tomas. Pinaparatakan niyo yung apostol. Alam niyo po, pag pinaparatakan niyo yung apostol ng Kristo sa Biblia, para niyo na rin kinakalaban si Kristo. In the end, ano kayo? Anti-Kristo. Alam niyo yung mga apostol ng Biblia, pag kinalaban mo ito, kinalaban mo si Kristo, kinalaban mo ang Diyos. Pagkamatay mo, yung bunganga ng impyerno, yan. Was na pumikit ang mata mo, yung kaluluwa mo. Kakainin na ng impyerno. Ganun lang kadali ang impyerno, kaibigan. Ngayon, kung gusto mong mapalangit, ito nga si binabasa natin. Anong sabi ni Pablo? O, ulitin natin ha. Tinawag kayo ng Diyos. O, nananawagan ba ang Diyos? Opo, kailan siya nananawagan? Kapag nakikinig kayo ng Bible study. Ganyan kung manawagan ng Diyos, hindi niya kailangan, Juan, alika nga rito. Pedro, alika rito. Hindi po ganon. Was na naririnig mo po ang mabuting balita o ang ebanghelyo ni Kristo o ang salita ng Diyos, ibig sabihin, kayong mga nakikinig sa Bible study, tinatawag kayo ng Diyos. Ganyan pong manawagan ng Diyos. Hindi siya kailangan tawagin pa yung pangalan. Yung mga ibang reliyon, aba, kailangan tawagin ka na kung anong pangalan mo. Masyado namang ano yun. Hindi po ganun. Nakasulat na nga. Gumagawa pa silang sarili na lang senaryo. Kung nakasulat na po, wag na natin pakialaman. Manapa, tanggapin po natin. O, anong sabi ni Pablo? Tinawag kayo. Sino yung kayo? Yung mga kikinig ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Tinatawagan po kayo. Yung inyong atensyon, tinatawagan kayo. Upang makasama sa kaluwayan ng Panginoong Jesucristo. Sana yan? Sa langit. Minsan po, na lang ganun ng tao, no? Bakit di po nila mabigyan ng atensyon ang panawagan ng Diyos? Panawagan ni Satanas, ang dali nilang, yung iba nga, galing pa na simbahan, nadahan sila papauwi. Sabi ng kumpare niya, pare, may inuman tayo, birthday ni kumpare. Ano sabi ng kumpare na galing sa simbahan? Pare, sandali, magpapalit ako ng damit. Ang bilis ng tugon. Bakit kaya pag panawagan ng Diyos, ang hirap tumugon ng tao? Alam niyo po ba kung anong dahilan? Eto, kasi maraming bawal dyan. Yun ang sinasabi nila, maraming bawal. Minsan meron po nagsabi sa akin ng ganyan. Kaya ayaw ko sumama, sabi niya, dahil maraming bawal. Alam niyo po ba, nung sinagot ko, walang bawal. Di nagulat siya. Ba, walang bawal? Sabi niya, walang bawal. Pero ang Diyos ang magbabawal sa iyo. Yun ang sinabi ko. Ako hindi ko pagbabawalan yan. Kung pagbabawalan ko lang, eto doon po sa lugar nila Brother Marlon, nung nakainkwentro ko po yung mga taong ito, si Brother Marlon po, eto alam naman ni Brother Marlon, nandito po siya ngayon, kung paano kami nagkakilala nito. Alam niyo po doon sa lugar nila, hindi naman sa para tayong name-personal. Kilala yung lugar nila na hindi magandang lugar.
Alam niyo po ba ano sinasabi ng tao doon sa akin? Pastor, diyan ka lang, dito kami. Kita niyo po? Huwag kang pupunta dito. Diyan ka lang. Salamat sa Diyos. Naipo ang puso ni Brother Marlon. Kaya po ang pamilya ito nakilala ko dahil sa kanya. Kung hindi ko po nakilala si Brother Marlon, hindi ko rin po makilala ang pamilya ito na nandito po tayo ngayon. Kay Brother Archie at saka kay Sister Kim. Hindi ko sana sila nakilala kung hindi ko po nakilala si Brother Marlon sa lugar nila. So, kita nyo po. Yan po yung biyaya ng Diyos. Kasi ngayon, nasa uling araw na tayo, no? Nasa ilalim na po tayo ng biyaya. Wala na po sa Old Testament. Sa Old Testament po, mabigat ang batas. Was na inilabag mong batas ngayon. Ngayon din, atulang ka ng Diyos. Ganun po doon. Sa kasaysayan, maraming kasaysayan. Anong inantong nila? Patay. Pero ngayon hindi na po ganun. Nasa ilalim tayo ng awa o biyaya ng Panginoon. Tingnan natin sa Hebreo. Sa 4:16. Ganito naman ang nakasulat. Tingnan natin Kaya't huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dohoy kakampin natin ang abag at kalinga sa panahong kailangan natin doon. Kasi sa ibang salin ng Biblia, yung abag at kalinga, abag biyahe. Kaya ngayon po, panahon natin ng pagkakas ng Diyos. Was na namatay, doon ka parurusahan ng Diyos. Pero hanggat nabubuhay ka, ang gusto ng Diyos maligtas ka. Hindi ka mapahamak sa apoy ng impyerno. Kaya po patuloy na pinangangaral ang mabuting balita o ang ebanghelyo ni Kristo o salita ng Panginoon. Ang layunin nito natin kaya siya nananawagan. Ibig sabihin po, itong mundo nating kinagagalawan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Babasahin po natin Tignan nyo po yung mga namumuno sa ating bansa. Dito sa Pilipinas, nakita nyo ngayon dating Pangulo nasa Hague, sa Netherlands. Isipin nyo, ng panahon, marami siya gawa. Doon po pumunta yung mga Pilipino, kasi wala. Dito sa bansang Pilipinas, sa panahon ni Duterte na mayor sa Davao, at naging presidente dito sa Pilipinas, walang Diyos. Walang Diyos. Sino ang Diyos? Si Duterte. Sipin niyo, minumura ang Diyos. Di siya ang Diyos. Lahat ng asuntong inihain ng tao laban sa kanya, doon pa lang sa pulis, barado na. Wala na. Kaya sa panahon niya na mayor siya sa Davao at presidente sa Pilipinas, wala pong Diyos sa Pilipinas. Kaya yung mga biktima, doon sila tumakbo sa dahig. Doon sila humingi ng tulong. Nasa ngayon si Duterte? Di nandun sa dahig ngayon. Ngayon, nakita ko po yung pag-iusap ng asawa niya. Ipagdasal nyo naman yung asawa ko. Pagdadasal. Diyos, ora ni Duterte ang Diyos. Like ni Jesus sa pagkapako sa krus. Siguro ang gusto niya, ipanalangin si Duterte sa Diyos nila. Sinong Diyos nila? Di si Kibuloy. Ano sabi ni Kibuloy? April 5, 2015. Si Jesus tinanggihan sa Israel. Ngayon, yung kanyang espiritu ay nasa akin na. Yan. Anong ginawa niya? Ako na. Ako na ang appointed son. Hindi kayo papasok sa kingdom kung hindi kayo dadahan sa akin.
Yan. Kaya siguro sabi ni ng asawa ni Duterte, yung pangalawa, si Anet, doon mo siya panalangin kay Kibuloy. Yung problema, umiimas na baka si Kibuloy sa Pasig. Bakit? Nakakulong. Oh, ba't tayo napunta doon? So, panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Was na tanggapin po natin itong salitang ito, makakasama tayo sa kaluwalhatian ni Kristo sa langit. Alam niyo po sa buhay natin ito, lalo na ngayon, nasa wakas na tayong huling araw. Ang panahon po natin ngayon. Kayo po, tingnan niyo yung panahon natin. Iba na ang panahon natin. Panahon ng tagulan, mainit ang panahon. Panahon ng mainit, tagulan. Mga lugar na hindi lumulubog, ngayon lumulubog na. Panahon na, ewan ko po, grabe na po ang pagbabago ng ating panahon. Ibig lang sabihin, malapit na dumating si Jesus. Paano ka kaibigan pag dumating si Jesus? Ano kayang mukhang iaharap mo sa Kanya? Kayo po, kayong mga nanonood ng video ito, ano kayang mukha ang inyong iaharap kay Jesus? Kaya kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, ito na po yung panahon na isuko po natin ang ating buhay kay Jesus. Bakit ko po nasasabing isuko natin ang buhay natin kay Jesus? Wala man tayong magagawa eh. Sa Biblia po, ang bida si Jesus. Ang kontrabida si Satanas. O kanino ka sasama? Kayo, mamili po kayo. Kanino nyo gusto sumama? Sa bida o sa kontrabida? Pagka sa kontrabida, wawasakin kayo. Bakit ano sabi ni Jesus? Si Satanas ay naparito sa mundo upang magwasak. Wawasakin po ang buhay ninyo ni Satanas. Kaya po naparito si Jesus upang wasakin ang gawa ni Satanas sa buhay ng tao. Unang 1 chapter 3 verse 8. 1 chapter 10 verse 10. Kaya po naparito si Jesus upang iligtas tayo. Ano man ang kulay natin, ano man ang estado natin sa buhay, mayaman tayo, mahirap, o kung ano man, maputi, kayumanggi, mahitim, bata, matanda, may buhok, way buhok, bahala na po kayo. Isa lang ang kailangan, isuko nyo na po ang buhay nyo kay Jesus. Simple lang naman po ito eh. Tuturuan ko kayo. Manalangin kayo sa gabi, tawagin nyo si Jesus na bukal sa inyong puso. Kausapin ninyo, parang yung kausap yung nasa tabi nyo lang si Jesus. Ganun po ang pakikipag-usap sa Panginoon. Yung parang nasa harapan mo lang siya. Kung paano nakikipag-usap ka sa mga kaibigan mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, na nasa harapan mo lang. Ganun mo i-treat ang Panginoon. Parang nandyan lang siya. Bakit? Nandyan naman tayo eh. Ewan ko, doon sa ibang reliyon, sabi niya, hindi totoo yan. Kita niyo po. Sabi niya, ang Diyos daw ay wala sa lahat ng dako. Hindi, ang Diyos po nasa lahat ng dako. Sa Kanya nga ito eh. Siya gumawa nito, sasabihin mo, by the way, patay na rin po yung nagsasabing gano'n. Ng Diyos daw, wala sa lahat ng dako. Yun, namatay sa COVID. Pinaglalamayan na ng mga hud. Sabi, pagmamayari ng Diyos, siya nga gumawa ng lahat na dito pagkatapos sasabihin mo, God is not everywhere. Para mo mga sinasabi, mas magaling ako sa iyo. Yun po, ang ibig sabihin nun. Sukat ba naman pati Diyos pinatos para si Duterte? Ano klaseng Diyos ito? Nilikha ang tao? Pagkatapos, nagkawindang-windang. Ano klaseng... Yun. Ano sabi ni Duterte? Who is stupid God? The creator of the universe. Sino po yun? Ang Diyos po yun.
na may likha ng universe. Pagkatapos, mamanalangin daw. Ewan. Kasi mga kampo sila ni Satanas. Eh sabi ng Diyos, huwag kayong papatay. Eh pumatay sila. Pag sinabi ng Diyos, pumatay ka, tsaka ka papatay. Pero pag sinabi ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang papatay. Tandaan mo yan. Batas yung Diyos. Yung salita ng Diyos, batas yun. Pag sinabi niyang huwag kang papatay, huwag kang papatay. Kahit kailangan mo nang pumatay, huwag kang papatay. Pero pag sinabi ng Diyos, sa Biblia, pumatay ka, papatay ka. Eh Diyos ang nagutos sa iyo. Pero kung tao ang nagutos sa iyo, at meron ka namang hutak, mag-isip ka naman, kaibigan. Yung buhay na yan, bigay ng Diyos. Ang Diyos lang ang babawi niya. Wala po tayong karapatang bawiin ng buhay ng tao. Ano po? Naalala niyo ba si Magdalena? Anong sabi ng tao? Maestro, guro, nahuli namin ang babaeng ito, nangangalunya, nagbebenta ng panandaliang aliw. Ano sabi ni Jesus? Sige, yung walang kasalanan sa inyo, patay na siya. Inutusan niya sila. Napatay si Magdalena. Pero, ang kondisyon ano? Yung walang kasalanan sa inyo, ang pumatay. Oh. Eh di yung mukha si Jesus, sumusulat sa kanyang daliri sa lupa. Then, nang nagagat ng mukha si Jesus, ano sabi niya kay Magdalena? Magdalena, wala bang pumatay sa'yo? Nasaan na? Umalis na po sila. Ako rin, hindi kita hahatulan. Umuwi ka na at huwag ka nang magkasala pang muli. Eh kung magkitid-kitid ang utak mo, papatayin mo ba si Magdalena? Eh lahat tayo makasalanan. Kaya nga sabi ni Jesus, yung walang kasalanan, ang unang bumato kay Magdalena. Kasi noon, ang pagpatay ng tao, stoning, yung bato, babatuin mo hanggang sa mamatay siya. Sa plaza. Kagaya ng panahon ni Esteban. Binato si Esteban sa plaza hanggang mamatay. Birthday po ni San Esteban, December 26. Yun po ang alam ko kasi noong December 26, pinag-celebrate po siya ng Katoliko. Birthday ni San Esteban. Okay? Salamat po, Panginoon Diyos, sa turo mo, sa liwanag ng iyong ebanghelyo sa amin sa oras pong ito. Maraming salamat po na nawa yung mga tao po, kung hindi pa sila naayon sa iyong kalooban na pananampalataya nila, ikaw lang po pwedeng magpabago sa kanila, Panginoon Diyos. Ito po ang aking kahilingan at pasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nanonood ng video ito, like, then, share, then, kayong mga na-sharean, mag-share kayo. Kung gusto nyo pong mag-comment, lagi ko sinasabi ito, huwag nyo akong murahin sa Facebook o sa YouTube. Hindi ko naman kayo minumura. Huwag kayong gumaya doon sa mga kampo ni Satanas. Kapag wala silang may sagot, minumura na lang nila ako. Eh wala silang may sagot eh. Kaya ang ginagawa niya, minumura ako. Pinagsasalita ng hindi maganda. Huwag naman ganon. Hindi naman po ako bastos sa inyo, no? Nawadat na kayo ng video nito, nasa mahayos na kalagayan. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye!